welcome no sa tanan nga mga pastors nga naadiri karon. Welcome sa inyong tanan and sa tanan nga mga leaders all over the world, no. Shout out sa inyong tanan, no. God bless you sa inyong time sa pagpaminaw karon, no. As we start, let us all pray. No, Father, we are so grateful and thankful for this time that you have given to us to hear your words. We open our hearts, minds, as we receive your word. Let your anointing flow and continue, Lord, to form our hearts. Teach us, Lord, through your words that we will become the person, Lord, that you want us to be and make us effective and fruitful as we serve you, Lord. In Jesus' name, amen. All right, no? So, karon nga kagabi, no? Tonight, I will share to you about understanding God's favor. Atong sabton ang unsa ka importante ang favor ni Lord sa atong life because we are already, Jesus said nga, He is proclaiming the year of the Lord's favor. No? So, karon nga time, karon nga season, since Jesus came, mao na ni ang favor nga time, no? Time na ni sa favor, kita nga nasa Ginoo, kita nga nada diha kang Kristo, pinakanindot ni nga mga panahon, no, tungod kay as Jesus declared, this is already a time of favor. No, so atong naibaluan nga ang success in life is a direct function of God's favor. So tanan nga mga paglambo, pag-asinso, pag-angat nato sa atong mga kinabuhi, direkta na ang resulta sa pabor sa Ginoo nga nagatrabaho sa atong kinabuhi. No? So kung wala ang favor ni Lord, wala gid tayo mahimo. No? So muna nga tanan nga mga success nato, pabor na ni Lord. No? Tanan nga mga great, outstanding nga mga success, favor na ni Lord. Mo na reason nga nung niabot diha, dili tungod sa atong pagpaningkamot, dili tungod sa atong pagkamaayo, pagka-bright, kundi favor ni Lord. No? So yung mong katapad nga favor ni Lord nasa imong life. No? So favor is a fundamental requirement in the school of outstanding success. So requirement ni Lord, no, kanang favor niya, requirement na ni Lord. So sa mga tao nga wala kaila sa Ginoo, para sa ila ang favor dili kayo essential, no, dili siya ingana ka importante tungod kay nagasalig man sila silang kaugalingon nga ka-bright, kaugalingon nga pagpaningkamot, kaugalingon nga influence. So wala kayo siya nag-acknowledge, but ang tinuod gyud nga success, God kind of success, favor sa Ginoo, requirement na fundamental, no, requirement para sa atong kalambuan, no, sa atong success. That's why very important nga makabaluta unsa nang favor, no. So sa dictionary ang favor pasabot na it's an act of kindness, no. It's God's kindness sa ato, no, mga act of kindness sa Ginoo, or something given as a token of His love, affection, and expression of His love to us, no? Dili sa atong kaugalingon nga paningkamot, kung dili ang favor murag iyang expression sa atong kinabuhi nga pinangga ta ni Lord, no? Love ta niya, mo nang iya tang paboran despite kung unsa ang atong status, regardless kung unsa imong status, kung nagtarong ba ka or di wala ba ka nagtarong, no, or na ba kay gihimo or wala. Kung paboran ka niya, it means nga iyang gi-express ang iyang love sa imo or sa isa ka tao, no? So ato makita sa 1 Corinthians 15 verse 10, nagingon di but by the grace of God I am what I am. Pinagi sa grasya sa Ginoo, ningon si Pablo nga pinagi sa grasya sa Ginoo, I am, by the grace of God I am what I am, no. Niabot ko nini nga level sa akong life tungod sa grasya sa Ginoo. Ang grasya o
o ang favor, parehara na siya, no? Kuha na sila, triplets na sila sa mercy, favor o ang grace, no? Parehara kung naa si favor, nagi na si grace, napod si mercy. No, so si Pablo ningon siya nga tungod sa grasya sa Ginoo, sa Dios, niabot ko karon sa akong level, pinaagi rin siya sa grasya sa Ginoo. Dili tungod sa akong ka bright, dili tungod sa akong ka maayo, kung dili tungod sa grasya ni Lord. No, so in other words, ang favor mo abot dili tungod sa atong kaugalingon nga paningkamot, kung dili tungod sa gugma sa Dios nga iyang gi-express sa atong lives. No, so karon nga time mo na ni ang time nga i-favor ta ni Lord, no, just like kang Jacob love niya si Joseph, no, so mo na sa tanan nga mga igsoon, dusi sila kabuk, siya ra ang gihatagan o gihimuan gyud niya Jacob o nindot nga coat, no, coat of many colors. Why? Because si Joseph favorite ni Jacob, no? So atong makita no nga ang blessings or liftings sa atong mga kinabuhi ang promotion, panalangin sa atong life are all function of God's favor. That's why it's very important that we are conscious and we are longing and crying for God's favor sa atong life. Si Jesus, no, na atong makita nga na-experience siya while here on earth, na-experience siya outstanding success by virtue of the favor of God working upon his life. Atong makita no sa Luke 2 verse 4, and the child grew and became strong in spirit with wisdom, and the grace of God was upon him. So si Lord Jesus Christ, while he was still young, he was growing not only in the stature, in the physical aspect, but as well as in wisdom. No? So nitubo siya sa kaalam o very evident nga ang grasya sa Ginoo anaa sa iya. No? So yung na makatapad, the grace of God is upon your life. In verse 52, the same chapter, in Luke chapter 2, Jesus increased in wisdom and stature and in the favor with God and with men. So si Lord Jesus Christ, nagdako siya nga naga-increase ang iyang physical body, of course, and as well as ang iyang kaalam o ang pabor sa Ginoo, mao na nga ni resulta pod og pabor sa tao. No, so mao na ang nindot kayo nga kasinatian, no, experience ni Lord nga sa iyang pag-journey sa kalibutan, wala siya naglakaw lang nga maayos siya. Of course, he was growing in wisdom, but as well as with the favor in God, favor with God and favor with men. No, tungod kay adunay pabor ni Lord, pabor sa Dios sa iyang ginabuhi, aduna po'y pabor sa mga tao sa iyang life. So mo na nga nag-experience si Jesus og outstanding success sa iyang life tungod niya ning kasinatian niya nga ang pabor sa Ginoo ana sa iyang life, mo na nga ni resulta na og pabor sa mga tao. Imagine kung kitang tanan conscious and nag-flow ta, nag-walk ta in the favor with God and in the favor with men. So life would be, we will experience in our lives outstanding success. Kaya grabe man ang favor ni Lord. Grabe ang resulta sa atong life beyond sa resulta sa atong kaugalingon nga paningkamot, no? Ug natay favor sa mga tao wherever we go, na siya favor. Kaya naman ang favor sa Ginoo sa ato. So ang normal na nga ang mga tao taas ang ilang respeto sa ato tungod kay nakita nila nga ang Ginoo na sa atong mga kinabuhi, no? So Psalm 44 verses 1 to 3 nagingon siya, we have heard with our ears, O God, our fathers have told us the deeds you did to their days, no, in their days. The deeds you did in their days, in the days of old, you drove out the nations with your hand, but them you planted, you afflicted the peoples and cast them out, for they did
did not gain possessions of the land by their own sword, nor did their own arms save them. No? So it was the hand of God nga nag-uban sa ila, ang Ginoo nag-uban sa mga anak sa Ginoo, mga Israelites. But it was your right hand, your arm, the light of your countenance. No? And because you favored them. Tungkol sa favor ni Lord, ang mga forefathers, no, mga Israelites, no, sa early nga mga Israelites, si Lord ang iyang hand nag-protect saya, ang iyang hand no plaster sa ila sa promised land according to the verses that we have just read. Why? Because you favor them. The Lord favored them. Tuon kay favorite sila ni Lord, love sila ni Lord, mo nang giplaster sila ni Lord, giprotektahan sila ni Lord. Si Lord ang nagdeal sa ilang mga enemies. No? So, nga na kanindot, ang mahitabo sa atong lives, mo na nga regardless kung asa ka, gi-bless na ka ni Lord, no, ni prosper na ka sa imong pagpaningkamot, sa imong negosyo, sa una, luoy pa kay imong lives, no, karon na gi-bless ni Lord ang imong mga negosyo, or whatever that you are doing, the Lord has blessed the work of your hands. But dili nato kalimtan nga kining tanan, no, ang tanan ng atong nga success is directly connected to the favor of God. That's why kinahanglan na magpadayon ta o magbaton o kasing-kasing mapainobsanon, humble, kanunay nga nag-recognize that God is our source, that it is God, no? Kanunay natong balik-balikon ang verse nga gideclare ni Paul, Apostle Paul, 1 Corinthians 15, verse 10, nga, by the grace of God, by the favor of God, I am what I am today. Mauning, abot ko karon nining level sa akong life, tungod sa grasya ni Lord. Dili tungod sa atong ka-bright, dili tungod sa atong kakuyaw, kamaayo, tungod kay mahita mo negosyo, mahita mo manage, no? But because of the favor of God, because favor or success, outstanding success in life is a direct function of God's favor in our lives. That's why we have to always acknowledge Him, acknowledge God, recognize, worship the Lord, thank the Lord for all the grace, for the favor nga iyang gihatag sa atong life. Nganong niabot ta diri karon tungod kay gipanalanginan ta sa Ginoo. Mo nang dili nato kalimtan kini nga mga butang, no? Pakusgiran nga kon. Dili nato kalimtan kini nga mga butang, no? Kaya importante kayo ang favor ni Lord, no? Ingnay mo katapat, always acknowledge God, always recognize God sa tanan nga imong iyang gihimo sa imong life, no? Kung asa ka karon nga level sa imong life, kung gi-bless na kag maayo ni Lord, always point to the Lord, no, as a recognition, no, sa tanan nga mga kaayo nga gihimo niya sa imong kinabuhi. No, but tonight I would like to share to you 4 things that triggers God's favor. Kining favor buhat ni Lord, no, mga working ni Lord, hand ni Lord nga nag-work sa atong life. Walay ato ani, but there are 4 things nga kung naning upat ka butang, matrigger nato ang pabor ni Lord sa atong life. Or rather, in other words, pag naning upat ka butang, ang favor evident, no? Na yung mga tao maingon sa ato nga the favor of God is very evident, or the grace of God is very evident sa imong life, no? Mabutang panahon, or I declare, sugod karon, ang favor ni Lord will become evident, no? Kanang obvious sa atong mga kinabuhi. No, nga makakita sila sa ato, maingon sila nga naagid si Lord sa imo. Susama kang Nicodemus nga niduol kang Jesus Christ, ningon siya nga, Rabbi, I know that you are a teacher from God, because nobody can perform such miracles that you have done unless God is with him. No, so the same words
mo na madungga nato because ang favor ni Lord mo na madungga nato over our lives, no, mga mouth sa uban nga mga tao, mingon sila nga ang grasya sa Ginoo nagid sa imong life, ang favor ni Lord nagid sa imong kinabuhi. Tungod kay ang favor ni Lord, ang grace ni Lord is very evident sa atong life. But kining upat ka butang kung nani sa atong mga kinabuhi, sabdan tani ato ning himuon, then ang favor ni Lord will become obvious, will become a manifestation, will become a reality sa atong mga kinabuhi. So upat ka butang, number 1 is the knowledge of the truth or understanding of the truth, no? The word of God. Nakay kahibalo sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran. The more nga naay kamatuoran, the more ang favor ni Lord mag-manifest sa atong life. Kaya inside the word of God, no, inside the truth, na diha ang secret nga ang favor ni Lord ma-unleashed sa atong mga kinabuhi. Number 1, knowledge, no, kahibalo sa kamatuoran, sa pulong sa Ginoo. 2 Peter chapter 1 verse 2, it says, grace and mercy be multiplied unto you through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. So ang grasya o kalinaw mo-multiply sa atong mga kinabuhi pinaagi sa atong kahibalo sa Dios ug atong pagkahibalo kang Kristo Jesus, no? So the more ta makaila sa Ginoo, the more ta nga makaila sa Dios o sa atong Ginoong Hesus, no, og sa iyang mga pulong, nagingon diri nga ang grasya ug kalinaw, the more siya nga mo multiply. Therefore it's very important nga conscious ta, no, natay understanding sa word, because the word is the secret, no, sa multiplication of God's favor sa atong life. Tungod kay ang favor mo na ang working sa hand ni Lord sa atong life. In other words, ang mga dili lang sa atong kaugalingon paningkamot kung dili hand ni Lord, no, nagatrabaho sa atong life, no. So unsa may mga butang nga maka-trigger sa hand ni Lord nga mo work sa atong life if we are doing His word, no. So daghan kayo mga provision sa pulong sa Ginoo nga kung imong masabtan o imong himuon, mahitabo sa imong life beyond sa imong pagpaningkamot. For example, no, usa sa mga nindot kayo nga word nga kamatuoran nga akong gi-embrace sa akong life early part sa akong journey sa Ginoo, katong batanon pa ko bago pa ko nakaila sa Ginoo, is Matthew 10 verse 39, no, nga they that find it their life will lose it, but they that lose their lives for Christ's sake they shall find it, no. So kadto ko nung mga tao nga nagapangita sa ilang mga kinabuhi, mawala na hinon, no, dili na nun nila makaplagan ang ilang kinabuhi, pero katong mga tao nga ilang gi-forsake ilang life, ikalimtan nila ang ilang kinabuhi, pero ilang kalimtan nila ang kinabuhi for the sake, no, of Christ, no, for the sake of the kingdom of God, then they will find it. Makakaplag sila, makaingon sila ba mo ni life, no. So karon nahimo na siyang reality sa akong kinabuhi, no, nga grasya sa Ginoo, favor sa Ginoo, no, nga naplastar ang akong life, no, na kinabuhi ko open heavens, gi-bless ko ni Lord, no, nga gitagaan ko niya og blessing ni Lord, no. Kinsa ko na itong nakita og asawa, no, receive favor from God. Grabe, gitagaan ko ni Lord og asawa, pabor na ni Lord, no, nga gitagaan ko niya very beautiful inside and out nga asawa, no. Shout out sa akong asawa kung asa siya karon, no. Blessing na, favor na ni Lord, no. I really thank the Lord, no, sa niya na nga mga nga things, no. Kung wala na ako na nasabtan nga truth nga nag-serve ko sa Ginoo, akong gi-forsake akong own life for the sake of the kingdom, no, and pursuing the call of God, no, kini nga mga favor ni Lord, kini nga makakaplag ka og asawa nga
guwapa plus buutan plus bright plus nag-serve pagin sa Ginoo, grabe na nga package, no? No? Amen. Amen, Josh. No, so blessing na sa Ginoo, no? So usana sa example of the result, no, the thing that triggers, no, ang example nga ang knowledge of the truth will trigger God's favor. Why? Because the word of God, if applied by faith, no, will trigger the hand of God to work upon your life, no. So ang favor ni Lord mo work sa atong life, the more ka nga makasabot sa truth, no, mo nagitawag natong divine secrets, no, mo na yun sa Bible nga yun ni Lord nga I hold the keys, no, of the kingdom. I will give you the keys of the kingdom. Nasa ako ang mga yabi sa gingarian, ang yabi mo ng divine secrets mo ng knowledge of the truth, no, the more ka nga naay truth, no, naay divine secret, na kay yabi, no, na kay key to unlock the hand of God, to open the heavens, no, to allow the word to allow God to work upon your life, no. So knowledge mo ng number one, no. Nagingon diri, the way of the ignorant is hard. The way of the ignorant is hard. Ang mga tao nga ignorante sa kamatuoran, lisod kayo kay ang life nato sa gingarian sa Ginoo is run by secrets, no. Muna ingon siya nga, I will give you the keys of the kingdom. So ang keys ang pasabutan na knowledge, no, and understanding, no. So kung wala kay knowledge and understanding, you cannot understand, you cannot operate in the kingdom of God, no. So dili ka maka-function, so dili ka mag-enjoy, lisod kayo, parabolic sa imo, no. Muna nga kinahanglan ta mo grow sa kaalam, mo grow sa knowledge. So salamat sa Ginoo nga nayabutan ni nga level nga makita nato nga advantage ta, no, kay nga naman naman tay kaalam, and the more ta mo grow sa kaalam, I declare and decree sa imong kinabuhi, the more ka makasabot, the more ka ma-open ang imong eyes sa mga kamatuoran nga naa sa Bible. So aron nga ang imong life, you will enjoy life. Your life will not be hard, no. Sa una, ang akong life, no, even nga Christian ako, lisod gyapon. Pero akong karon na the more ko nga nagkadugay, the more nga nagkasayo ng akong life in every aspect sa akong life. Why? Because I'm growing in the favor of God. I'm growing in the grace of God, and I'm growing, nag-add up, no, ang mga revelations, nag-add up ang mga divine secrets. Muna makaingon ko nga, Lord, dapat sa una pa ni, but mo man ang timing sa Ginoo. Pero wala ko nag-regret because gi-open man ni Lord ang mga butang nga akong nasabtan karon, no. So sa una, lisod kay nga atong life, lisod kay daghay mga things nga ang mga lisod sa una grabe ra kasayon kay karon, no. Why? Because I'm growing in the knowledge of God, in the knowledge of His Word, no. So mo nang kinahanglan natay knowledge para ma-increase ang favor ni Lord sa atong life. The more knowledge of His Word, knowledge of the truth, the more favor of God mo work sa atong life, no. Proverbs 24 verse 13, it says, my son, eat honey because it is good, and the honeycomb which is sweet to your taste. So shall the knowledge of wisdom be unto your soul. When thou hast find it, then there shall be a reward. No? So nag-ingon diri, when you find wisdom, when you find the word, then there shall be a reward. So kung makakaplag day kag kamatuoran, naday siya reward. No? And your expectation will not be cut short. No? So the Bible said, when you find the truth, no, kung makakaplag kag kamatuoran, na siya corresponding reward. So more mo na ang reward, mo na ang iyang favor mo work sa tong life, no. So
mo na ang kanindot sa kingdom, nagadepende ang kanindot sa atong life sa kingdom, nagadepende na sa mga revelation nga atong gi-embrace. No? So dagay mga tao against sa atong gipang tudlo, kaya man sila kasabot, mga parable sila nga to the point nga maghimo sila theology against sa revelation nato. No, so dili man ka maka-refute sa kamatuoran. Mo man atong kamatuoran nga nasabtan atong gi-embrace, diri ta gi-bless ni Lord. No, so diri ta mag-enjoy. No, kaya mo ni nagpundar sa atong life, no, mo ni ang fundamental requirement sa outstanding success, revelation, no, sa word. Kaya pag once nga na kay revelation, the favor of God will start to work upon our lives, no. He will start to work wonders, no. Knowledge of wisdom attracts rewards. No? Knowledge of wisdom attracts rewards. The more ka adunay wisdom, no, so nay mga kaalam nga maka-unlock, no, sa atong kinabuhi, no, like finances, no. So sa pulong sa Ginoo nay gitago diha, no, nay gibutang diha, no. No, ang kamuturan gitago para sa mga matarong. No, gitago na para sa matarong, dili gitago gikan sa mga matarong. Gitago na sa Ginoo, His divine secret gitago na sa mga tao nga wala kasabot, kay gitago na ni Lord sa ila, no. So dili sila pinangga ni Lord, pero bulahan ka, blessed ka, kay gitago na niya para sa imo. Murag sudan ba nga kung gitaguan ang sudan sa imo, magutom na kay gikan ka sa eskwelahan, wala sa ka nagtrabaho, no, gitago sa imo, pag-abot nimo kay kaunon, kay gitago man, no. Pero kung gitago para sa imo, ayay kay ka, no. So ang pulong sa Ginoo gitago na para sa imo. And the more nimo na makitaan, the more ka mag-enjoy na rewards, no. So kining mga things, mga outstanding breakthroughs, mga outstanding liftings sa atong life, mga exploits nga nangitabo sa atong life, these are rewards of the truth that, or the wisdom that we have found, no. Nakita nato nga mga kaalam, mo ni ang mga reward. We can't find the good word of God and not attract favor, no. So ang favor mo na ang pamaagi sa Ginoo, ang word sa Ginoo mo na pamaagi sa Ginoo nga mag-attract the more ka nga makasabot. You will, sa word of God, you will become an attractant, no, of God's favors sa mong life. Wonderful favors are attracted by the knowledge of the truth, no. So mo na nga bulahan kay ka nga nakasabot ka, no. Dagay mga tao makigdebate, mangdaot sa mga butang nga atong gituuhan, no. Mo na nga ayaw sundog nila kay gitago na gikan sa ila ang pulong sa Ginoo, pero ikaw gitago ang pulong sa Ginoo para sa imo, no. So ayaw pagsundog sa mga tao nga parable sa ila ang mga things nga imong gituhan, kay mo na ang nakapahimog difference sa imo, mo na nakapahimog distinction sa ato ug sa ila, kay kita nga naa sa truth, na I reward every truth that we have found, no. It will attract favors sa atong life. Massive, wonderful favors are attracted, no, by our knowledge of the truth. So never forget, para matrigger nato ang favor ni Lord sa atong life, kinahanglan ta sa knowledge of the truth, no. Salamat sa Ginoo natay mga pastors, natay mga leaders, mga great men of God nga nag-devote sa ilang life nga mag-produce og mga libro, naghimog mga videos, nag-upload sa YouTube ng mga powerful revelation nga nakasabot ta, no, natudluan ta, then tungod niya na nag-attract tag favor, no, sa atong life. Favor means the working of God, the expressions of God's love for us, dili sa atong kaugalingon nga paningkamot, but it's an expression, but it can be triggered by the knowledge that we have found, the knowledge that we have understood and practiced in our lives. Then it will attract favor sa atong life, just like the knowledge of truth, no, sa atong giving, no, sa atong giving of tithes, giving of first fruit, kingdom nga mga sowing, grabe na nga mga favor, kaya man ang word, no. Then ang hand ni Lord mo work kay ano man
ato mang nasabtan o atong gi-apply sa atong life. Therefore, ang imong life will become a distinction. Ang imong life will not be the same with other people. Your life will become uncommon because the hand of God, the grace of God, the favor of God is at work in your life. I declare mo nang mahitabo sa imong life. Your life will you will outstand, no? Mubarog ka beyond sa level sa mga kagrupo ni mga wala nang alagad sa Ginoo. Makita ang distinction, no, sa Ginoo sa imong kinabuhi, no. Ikaduha, the second thing nga maka-trigger sa favor ni Lord sa atong life is number 2, righteousness, pagkamatarong. Kinahanglan nga naay righteousness. So righteousness, Psalm 5 verse 12, it says, "For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as with a shield." So ang righteous i-surround ni Lord. I-bless ni Lord ang righteous, iyang i-surround og favor, no? Iyang himuon nga protection, no, shield sa righteous ang favor niya. Grabe. Protektahan ka niya sa favor niya, no? Just like sa verse nga itong ibasa kaganina nga mga Israelites, si Lord nag-fight para sa ila, no? You can experience sweatless victories because of righteousness. Pagkamatarong, no? Righteousness will cause us to enjoy favor first with God, then with men. Ang pagkamatarong, mag-enjoy ta sa pabor ni Lord sa atong mga kinabuhi. Ikaduha, the righteous has a heritage of favor with God. No, so ang mga matarong, ang ilang irinsya ang pabor sa Ginoo. But God is angry, no? Angry with the sinner every day, no? So ang mga dili matarong, si Lord masuko sa ila kada adlaw. Makita nato sa Psalm 7 verse 11, no, that God is a just God and God is angry with the wicked every day. No? So para ma-attract nato si Lord or ma-attract nato ang favor ni Lord sa atong mga kinabuhi, no, ma-trigger nato ang iyang favor, kinahanglan nga mahimutang matarong. Salamat sa Ginoo, pinaagi kang Kristo, si Kristo, sayang kamatayon ug sayang pagkabanhaw, nahimo nato siyang Jehovah Mekadesh or Jehovah Tsidkenu. Nahimo nato siyang righteousness. Siya tong Redeemer. We become righteous not because of our own effort, but we become righteous na himutang we have a right standing with God by virtue of the death and resurrection, the blood of Jesus Christ. So we become righteous sa atong standing, but we have to walk in righteousness. Kinahanglan dili ta magpadayon sa pagpakasala, kay ang sala, now once we step into sin, when we give into sin, we step out of favor with God. Kay si Lord, just man siya, di man siya makakompromise sa iyang nature. So kung naay unrighteousness sa atong life, i-deal na niya, masuko siya sa ato, then favor will be cut off sa atong life, ma-off na ang favor sa atong life. We'll no longer experience the joy and favor sa atong life, ma-close na ang heaven. That's why we have to walk in righteousness. Muna nga, ang mga tao nga mopili gyud sa pagkamatarong na ginay favor ni Lord. Dili lang sa pagkamatarong para nga maluwas ka, kundi pagkamatarong by faith nga na kay faith sa Ginoo, na kay love sa Ginoo, nga dili nakamuhimo og mga things nga dili maka-please sa Ginoo. Muna nga pag naay righteousness, naay favor ni Lord. Muna nga kung gusto ka og favor ni Lord sa imong life, sa imong ministry, sa imong business, sa ministry, ayaw sa guli og unrighteousness. No? Dagay mga tao nga mag-close ang heaven sa ilang life kay Christian sila sa tubangan, buutan sila sa tubangan, pero daghan sila mga tinaguan nga mga wicked, mga things, mga unrighteous. Muna nga kanunay ta nga
i-reset na to tong life just like ang David na siya prayer nga, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation. So mo na ang cry ni David, kay kabalo siya nga kung wala siya clean nga heart, pag nanay unrighteousness, mawala ang joy, mawala ang Holy Spirit, no? So mawala na ang favor, mawala ang mga blessings. So muna atong bantayan, no? Nga natay consecration sa atong part, no? I believe kung mao natong himuon, dili na makapugngan nga nagi blessing. Mo na nga we have to be careful, no, sa atong lives, mga gagmay nga mga sala or dagko nga mga sala, no, ato nang i-let go, ato nang i-forsake, no, ato nang undangon na, no, nga mga buhat nato, because it will close the heavens of our lives, no, mga wrong relationships, no, nga relationship nga wala pa sa time, no, kinahanglan na nato i-let go, mga relationship nga dili siya mao, no, nag-ipon mo nga dili pa mo kasal, no, so kana is unrighteousness, no, or mga things nga ginahimo nato nga dili, no, babae ka, may love kag babae, lalaki ka nga in love po kag lalaki, so kini nga mga things, it will close heaven. Pwede ka nga maghilak-hilak sa Ginoo, kusog ka mo ambak o magsimba, no, pero close ang heaven sa imong life because of unrighteousness. So dili nato ma-magic ang blessing ni Lord, ang favor ni Lord, dili nato ma-impress kung natay or ma-attract kung natay unrighteousness nga kinatago-taguan, no. Si Lord dili nato mataguan, no. Klaro kahit sa CCTV ni Lord, mo na nga. Pero when you walk in righteousness, grabe, dili mapugnan, no, ang blessing ni Lord mo attract na sa atong mga kinabuhi. Mo na nga sugod karon, walk, no, magsusama ka kang David nga nasa hearts nga desire and cry sa iyang life na, Lord, create in me a clean heart, pure heart. Kay kung maanad ta paghimog mga tinaguan nga mga sala, mabut ang panahon nga dili na wala na conviction kay ang Holy Spirit ni depart na sa atong life, kay wala siya nag-enjoy sa atong life, kay gahi na ang atong kasing-kasing, no. So mo na nga likayan ta na nga life, kay mo na dry nga life, mo na life nga magkinabuhi under closed heaven, no. So walk in righteousness. The third trigger, no, thing that can trigger the favor of God is the anointing of the Holy Spirit. Amo na nga kinahanglan kanunay ta nga in tune, connected sa Holy Spirit, para ang iyang anointing sa atong life is very strong, because the anointing of the Holy Spirit carries a supernatural favor. When the anointing of God is so strong in our life, no, normal ra na ang favor sa Ginoo. Grabe, namo na level na mag-experience ta grabe nga mga sweetless nga mga victories, mga effortless nga mga triumphs by virtue of the anointing of the Holy Spirit, because the Holy Spirit carries a supernatural favor. It naturally attracts favor to whomever and wherever it is found. Wherever the Holy Spirit is found, there is favor. Nadia ang pabor. Muna nga maglakaw ta sa anointing sa Ginoo, no. Grabe na anointing ang imong ministry, grabing anointing, grabing provision, kay grabe man ang favor pag naa ang Holy Spirit. When we are anointed with the Holy Spirit, we naturally smell favor. Grabe, ang atong aroma, perfume nato, favor sa Ginoo. So grabe, mo na nga usa ka statement, no, nga gi-post sa man of God, in siya nga, do not compete with the blessed man, no. Ayaw ko no pakikupitensya sa blessed nga tao,
Ayaw pakikompetensya sa anointed nga tao, kay ang anointed nga tao na ang favor ni Lord. Wala kay kompetensya pag naa ang anointing sa Ginoo sa imong life. Walay kompetensya, walay insecurities. So rest in the favor of God. I declare, sugod karon makasabot ka kung unsa ka-powerful ang anointing sa Holy Spirit. Kung unsa ka-importante ang Holy Spirit sa imong life. Rest in the Holy Spirit. Connect with the Holy Spirit. So right now, I believe, daghay na minaw karon, mo ni ang message sa imo. Just connect with the Holy Spirit. The anointing of the Holy Spirit will be upon you, will rest upon you. Then the favor of God. So wala kay kinahanglan nga kabalakan. Wala kay kinahanglan nga insecurities has no place upon you. Insecurity is not your portion when the Holy Spirit is upon your life, when the anointing is resting upon your life, because the favor of God will also rest upon your life. Amen. Psalm 45 verse 7, it says, you love righteousness and hate wickedness. Therefore God, your God, has set you above your companions by the anointing, by anointing you with oil of joy. So when the anointing of God is upon your life, you have the joy and you will be set apart. You will be elevated from the rest of your companions who are not serving the Lord. No? So kining another verse, ganindot kayo, Psalm 45 verse 12, it says, the city of Tyre will come with a gift. People of wealth will seek your favor. Grabe. Ang mga tao nga naay bahandi, they will seek your favor. Gusto sila sa imong pabor. Kay kita sila nga ang Holy Spirit, ang Ginoo, nasa imo. So when you reach to a level nga grabe ang anointing sa imong life, mga men of wealth, people of wealth will seek your favor. Ganahan sila sa imo kay naay mga butang nga obvious sa imong life nga ilang gipangita. Unsa man ang butang? Ang dihog sa balaan nga Holy Spirit, sa balaan nga Espiritu. The anointing of the Holy Spirit. When the anointing of the Holy Spirit is so strong in your life, you will attract men of wealth. I declare this verse will become a reality to all of us. Nga people of wealth will seek our favor. Pilion kanila, ikaw ilang gusto. Kaya nga naman, gusto sila sa imong favor. Gusto sila mo connect sa imo. Ilang kang i-add, ilang kang i-connect. Kaya nga naman, gusto sila sa imong favor. Gusto sila mo salod, suyop sa anointing nga na sa imong life. I declare, kana nga reality will become, kana nga verse will become a reality sa ato tanan karon diri. The anointing of God will increase in our lives, that we will reach in a level that the anointing is so strong in our lives that we will start to attract men of power, mga prominent men sa atong society. They will respect us and seek our favor because uncommon things are happening upon our lives. The hand of God is so strong. The anointing of God, the favor of God, the grace of God is so strong upon our lives. Amen? So, sa itong tulong atong hisgutan para makatrigger sa favor ni Lord, number 1, sa to? Knowledge of the truth, knowledge of the Word of God. Ikaduha, righteousness. Ikatulo, anointing of the Holy Spirit. Number 4 is kingdom devotion or kingdom addiction. Kingdom devotion, you are totally sold out to the kingdom advancement. No, grabe ka devoted na. No? Devoted na ka sa Ginoo. Too much, no? Sold out na ka. Nahimo na kang addict ni Lord, no? Grabe, no? Kingdom devotion triggers divine favor. When we are devoted to the kingdom of God, we compel favor to come. Grabe. Compel means imong gi-force. Kung grabe ka ka-devoted sa kingdom, meaning, pasabutan na, grabe na ka mga big ba? Dili na ka grabe mga big, kung dili grabe po ka mo disciple, you are producing leaders for the kingdom of God. Then you are become devoted to the kingdom advancement, and then you are attracted, you are compelling favor to come upon your life. No? Grabe, no?
In Matthew 6 verse 33 it says, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you." Added to you. All these things will be added to you. Wanang kingdom devotion. Una nimo ang gingarian sa Ginoo, grabe. Cell group ka kada adlaw. Grace kag mga disciples, nag-develop kag mga leaders. No? You are totally sold out sa kingdom sa Ginoo. No, you are compelling favor to come upon your life. Then favor shall be added to you. No, you're compelling favor. Then all these things shall be added to you. Tanan nga mga butang idugang sa imo. No? What others, no? Di na kumarintan nga statement ni Bishop Oyedepo. What others, tingin siya, what others are dying to get, they are added to you. Unsa ko nitong gipang paningkamutan, gipakamatyan para maabot nila, giabrodan, gi-overtimean sa uban. Pero sa imo, idugang ra niya sa imo. Hallelujah. No? Mga uban nga mga tao, grabe nila nga paningkamot para maka-achieve niya nga mga things, niya nga position, niya nga level. Pero sa imo, tungod kay kingdom, devoted ka sa kingdom cause, kingdom advancement, no, adik ka sa kingdom, adik ka sa Ginoo, adik ka sa iyang vision, adik ka sa iyang purpose. Kanang tanan nga gipanganing kamutan sa uban nga mga tao nga wala nag-serve sa Ginoo, they will be added to you. So mo nang maka-attract og favor nga mag-serve. Walay tao nga mag-serve sa Ginoo effectively, meaning kanang nibunga gid siya ba. Dagay mga tao nag-serve pero wala may agi. Kanang pasabot na kanang dagay leaders nimo na produce. Dagay mga pastors nga na produce nimo. Dagay mga leaders, disciples nga na produce, leaders nga na produce. Then na siya reward, na siya favor nga mo work sa imong life. Amen. Last verse, Psalm 102 verse 13, it says, "And you will arise, and God will arise and have mercy on Zion, for the time to favor her. Yes, the set time has come." I believe kini nga verse para ni sa ato tanan nga mo na ni ang set time nga maglakaw ta sa favor sa Ginoo wherever we go. And now nga kabalo na ta, kining maski daghan pa man, pero maski kining upat lang kabutang nga atong i-work out sa atong life, then we will be attracting and enjoying the favor of God to be working in our lives. No, karon grabe na ang mga favor. 2022 pa lang, no? Napay pila pa kay years no para makumpleto ni nga decade of extreme fruitfulness and abundance, no? Sugod pa lang ni Lord kani favor ni work ni Lord, but even sugod pa grabe na nga mga amazing nga mga things nga na-enjoy nato. How much more kung padayon ta, no? Number one, padayon ta pagkubkub, no, sa mga kamatuoran, padayon ta sa pag-seek, no, og wisdom, divine secret, divine revelations, kay mo ni maka-trigger sa hand ni Lord nga mo work. We cannot have and we cannot have God's revelation nga masabta nato na ato nang i-embrace sa atong life and will remain in our level and remain to struggle and toil. Now once we have revelation nga atong gi-align atong life niya nga revelation, no more toil, no more struggle in your life, in our lives, no? Maglakaw na ta sa favor. Ikaduha, maglakaw ta sa righteousness, no? Dili na ta maghimog mga sala, dili na ta peryodan na nato, tuldukan na nato ng mga sala. Kinanglan natay fear sa Ginoo. Maglakaw ta in awe and in the fear of God, no, nga mag-respect ta sa iyang presence, nga mga butang nga dili niya makahimutan, dili na nato himuon, no? In every area sa gawas o sa atong personal, para nga mahimutang naturally attractant sa favor ni Lord. Wala na effort. Grabe na nga mga breakthroughs, wala ka effort. Why? Because we are walking in righteousness. Naglakaw ta sa pagkamatarong. Ikatulo, maglakaw ta sa anointing sa Holy Spirit. The anointing carries favor. No, the anointing of God, wherever the anointing, the Holy Spirit is there, the favor of God is there, because the anointing carries
favor. No, nag special nga favor ni Lord. No, kang anointed ka, men of prominent men of great wealth and of great influence will come to you to ask and seek your favor. And the last is kingdom devotion. Totally sold out sa vision ni Lord nga mga radical ta, sold out ta in kingdom advancement. Butangan natong passion, butangan natong energy, ang atong devotion sa Ginoo. Dili na ta kinahanglan itulod pa sa atong mga pastors, itulod pa, please, no, na isupaw, na burger, no, kung kingdom devoted ka, no, dili na ka inspire sa imong pastor, sa imong network leader, sa imong cell leader, kung kingdom devoted ka, wala pa sila na anak ka, wala pa ka gitawag sa imong pastor na anak ka, no, kaya nga naman, kingdom devoted, kingdom addict ka sa kingdom. Hallelujah. I believe, sugod pa lang ni, but from one level of favor to another level of favor, daluntan ni Lord ya, ng mga abri ng mga doors, nga atong ginapray, no, favor sa government, favor sa mga prominent ng mga tao, favor sa mga tao, mga big time ng mga projects, no, mosulod ta diha, mga projects nga wala pa nimo na experience, no, mga 7-digit, 8 digits ng mga projects, mga unimaginable ng mga projects. Sugod karon nga gabi, magsugod na si Lord, cooperate sa imong life. Amen. Let's pray. Father, we thank you. We give you praise and glory, Lord, for the things nga imong gihimo sa among life. Thank you, Lord, for your favor. This is your set time, Lord, nga imo ming i-favor, Ginoo. Paboran mi nimo, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo, nga Lord, wala na toil. Lord, the end na ang toil. No more struggles in our personal life. No more struggle in the ministry. No more struggle in our business. And Lord, dili mi magpadagan sa negosyo nga namo or sa mga trabaho namo, Ginoo, nga Lord God, grabe nga mga overtime, grabe nga mga hago. Lord, but sugod karon, Ginoo, we will rest. We will rely on your strength, rely on your anointing, and we will see victory after victory, na sweatless ng mga victory, almost effortless ng mga victories and triumphs, Lord. Thank you, Lord. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. God bless everyone.